Hello everyone! Welcome back to my channel. Ang pag-uusapan naman natin sa video na ito ay tungkol sa kung magkano ang penalty kapag na-late tayo ng bayad ng documentary stamp tax and capital gains tax sa BIR. Para po sa ating mga bagong viewers, gumawa po ako ng videos tungkol sa steps and procedures na pinagdaanan ko sa pagpapalipat ng titulo ng lupa. Kung interested po kayong panoodin ang mga videos na iyon, ilalagay ko po ang link ng video sa baba para guided po kayo sa pagkasunod-sunod. Don't forget to like and subscribe to my channel para lagi po kayong updated sa mga susunod na upload na videos. Sa mga nakaraan ko pong videos ay maraming nag-comment kung kailangan bang i-transfer kaagad ang titulo ng lupa at kung kailangan unahin ng BIR. At kung magkano ang penalty kapag na-late ng bayad ng capital gains tax and documentary stamp tax. Kaya yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kailangan bang asikasuhin kaagad ang pagpapalipat ng titulo ng lupa pagkatapos ng deed of absolute sale? Opo, dahil bukod sa itong pinakamabisang proof of ownership natin ay may posibilidad na maloko tayo o ma-scam kapag hindi natin to inasikaso kaagad. Kailangan bang BIR ang unang asikasuhin pagkatapos ng deed of absolute sale? Base po sa aming experience, ang inasikaso namin kaagad ay BIR dahil ang BIR po ay may due date sa pagbabayad ng capital gains tax and documentary stamp tax. Ang due date ng documentary stamp tax ay 5th of the month kailangan mabayaran at ang capital gains tax ay within 30 days po ay kailangan mabayaran din sa BIR. Kaya pag nagpanotarize po tayo ng ating deed of absolute sale, maganda na i-check po natin ang ating calendar para mas makapaghanda po tayo. Ano bang mangyayari kapag na-late tayo ng payment sa BIR? Pagka na-late na tayo ng payment, actually ang sabi sa amin ng isa sa mga staff doon sa notary firm kung saan kami nagpagawa ng deed of absolute sale ay isang araw lang. Kahit isang araw lang tayo malate, magbabayad na tayo ng penalty para sa isang buong taon. Kaya inasikaso namin kaagad yung mga documents sa BIR. Halimbawa po ay bumili ako ng lote na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos net. Pinaliwanag ko po dun sa previous video kung anong difference ng net at gross. Kung pwede nyo po yan i-check sa description sa baba. So, bumili ako ng lote, 1.5 million net. Ang documentary stamp tax na kailangan bayaran ko po sa BIR ay nasa 22,500 pesos at ang capital gains tax na 6% ay nagkakahalaga naman ng 90,000 pesos. Ang total po nito ay 112,500 pesos kung babayaran ko on time sa BIR. Kaso, kung na-late ako dahil halimbawa sa trabaho, nakalimutan ko, kailangan ko palang asikasuhin, or masyado akong naging kampante dahil nabayaran ko na sa owner, kampante ako na akin na yung property, hindi ko kaagad na asikaso sa BIR. At umabot ng 1 at 2 taon bago ko na-realize na may kailangan pala akong asikasuhin at kailangan ipatransfer na yung title. So, magkano ang penalty na sisingilin sa akin ng BIR para sa late payment ko for 2 years, ng capital gains tax and documentary stamp tax. According po sa BIR website, magbabayad tayo ng surcharge na 25%, 25% ng tax na dapat binayaran natin. So, 25% of 112,500 pesos ay 28,125 pesos. Bukod sa surcharge na 25%, meron pang interest na 20%. 20% ng tax due times kung ilang taon tayo na late. So, 112,500 pesos times 20% times 2 years. Since 2 years nga akong hindi nakapagbayad. So, that's equivalent to 45,000 pesos. At may compromise charge din sa BIR website. Pero ito nakabase kung meron siyang range kung magkano yung tax due natin. So, titingnan natin yung range dun sa BIR website. So, base dito, ang range natin ay nasa 100 to 500,000 pesos. So, ang charge ay 20,000 pesos.
Yan. So, i-add natin lahat yon. So, ang total penalty ay nagkakahalaga ng 93,125 pesos. So, yan ang total na penalty na kailangan kong bayaran dahil na-late ako ng payment for 2 years sa BIR. Pero hindi pa dyan natatapos yon, no? Kasi kaya nga ako na-late dahil hindi ako nakapagbayad ng documentary stamp tax and capital gains tax. Meaning, kailangan ko pa rin bayaran yung dalawa na yon. So, i-add natin yung 112,500 pesos at 93,125 pesos. So, equivalent nun ay 205 pesos and 625 pesos. 205,625 pesos. So, yan ang amount na babayaran ko sa BIR kapag ka na-late ako for 2 years. So, ito po yung kailangan kong bayaran kapag ka isang taon akong na-late, no? Or kung 2 years, 3 years, 4 years, at 5 years. So, medyo malaki po talaga ang dapat nating bayaran kapag ka na-late tayo. Kaya siguraduhin natin na mabayaran natin on time yung mga tax sa BIR. No, sana nakatulong po ang video na ito para magka-idea po kayo kung magkano ang penalty na kailangan nating bayaran sa BIR kapag ka na-late tayo. Actually, one time, nung nagpa-process ako ng document sa BIR, nandun ako sa step 3, no, yung computation ng capital gains tax and documentary stamp tax. Yung katabi ko or yung katapat ko, sa kanya ay penalty, no? Ang pinakita sa kanya yung penalty dahil na-late na siya ng payment. And medyo matanda na po ito at nagmamakaawa siya na paano niya babayaran yun kasi hindi niya alam kung paano babayaran at kung saan makakakuha ng ganong kalaking halaga para mabayaran yung tax sa BIR at mapalipat sa kanya ang titulo. Kaso alam niyo bang sinagot ng staff sa BIR? Ang sabi nila ay wala silang magagawa, hindi nila mapapababa ang value or ang penalty na yon at lalo pa yung tataas kung sakaling hindi niya mababayaran kaagad. So, yun, sad, no? So, mahalaga na asikasuhin talaga natin kaagad-agad ang BIR right after deed of absolute sale. Yan, para makaiwas tayo sa mga ganong klase pang bayaran, no? Ayan. So, maraming salamat sa panonood ng aking video. Don't forget to like and subscribe to my channel kung nakatulong din po ang video na ito. Maraming salamat and have a blessed day everyone. Bye!